Kamusta ka po dyan? Alam mo ma, miss na po kita. Makakauwi ka po ba sa graduation ko? Hindi ko sigurado na maigpit kasi amo ko rito. Pero huwag daw mag-alala, gagawa niya ng paraan ni mama. Talaga ma? Oo na, ano ba na gusto mo pa sa loob pag-uwi ko? Makauwi ka lang po ma. Super happy na ako. Ay, manang-mana ka talaga sa papa mo. Parehas kayong magaling ng bola. Tumawag pala ako sa'yo para sabihin na magpapadala ako mamaya. Panggastos niyo na, bayaran mo na rin yung bill ng kuryente at tubig natin. Noted ma, ako na pong bahala doon. Tinatawag Sige na ako po. ng amo ko ha. Mag-ingat kayo lagi dyan. Mag-aaral Sige po, ka na ma'am. mabuti ha. Sa totoo lang, malulungkot siya na nasa malayo ang kanyang ina. Pero kahit papaano, ay gumaan ang loob niya dahil madalas naman niya itong makausap sa messenger at makita pag magka-video call sila. Sa kabilang banda, ang kaklase naman ni Rachel na si Marco ay lumabas ng kanilang classroom upang bumili ng tubig. Magkano sa tubig? 50. 50? Mahal naman. Pagtapos makipag-usap ni Maribel sa kanyang ina at bumili ng tubig naman ni Marco, bumalik na sila sa kanilang classroom at nakipag-usap sa mandali sa kanilang mga kamag-aral. Sakto naman sa pagdating ng kanilang subject teacher na si Ma'am Ella. Good afternoon, class. Okay, so for today, wala na lang tayong panibagong lesson. Pero bibigyan ko kayo ng assignment. At pauwiin ko na rin kayo ng Yes, wala naman tayo. Samyog tayo, listen on the ration. I-listen mo na class para sa activity nyo, gagawa kayo ng essay. So sa essay nyo, ilalagay nyo doon kung paano pa kayong mga estudyante naapektuhan ng globalization. So before and after, ipopost ko yung mechanics sa Google Classroom natin and ipapasa nyo siya before 5 p.m. So any questions? Okay, so kung wala na kayong questions, pwede na kayo umalis. Pwede na kayo umalis. Agad na tumayo at lumabas ng classroom si Rachel. Pumunta siya sa isang bakanteng silid-aralan at doon gumawa. Kinuha niya ang kanyang cellphone at inopen ang Google site. Sinearch niya ang assignment na agad namang lumabas ang mga informasyon at pagkaraan ng ilang sandali ay natapos na siya sa kanyang assignment. Napagpasiyahan niya muna ang umidlip sumandali. Ngunit sa pagmulat ng kanyang mga mata ay nagulat siya dahil nagiba ang lugar na kinalalagyan niya. Labis siyang naguluhan at nakaramdam ng takot. Nabatalon siya ng may babaeng nagsalita sa kanyang likuran. Ayos ka na mag-Pilipino. Hindi ko kami ba nag-aaral? Hindi ka na makakalimutan tayo sa ating pag-aaral. Makakagala na ako. Nang makarating sila sa silid-aralan ay naroon na ang guro. Kagaya nila ay makalumang panahon din ang kasuotan nito. Pinagmasdan niya ang silid-aralan at wala siyang nakitang anumang television o kahit anong electronics equipment sa pagtuturo. Pisara at chalk lamang ang meron sa silid-aralan. Natapos ang klase at nagbigay ng takdang aranil kang guro. Bagamat naguguluhan pa rin siya, ay naiintindihan na niya ng konti ang mga pangyayari. Ako nga pala si Vanessa. Ikaw, ano ang yung parang Pilipino? Rachel, ako si Rachel. Nagagala ko ng kilala ng Pilipino Rachel. Para saan yan? Gumagawa ko ng liham para sa aking ina. Nasa kabilang lalawigan kasi siya doon nagtatrabaho. Gusto ko sanang malaman ang kalagayan niya doon. Na-realize ni Rachel na maswerte pa rin siya na madali niyang napakausap ang kanyang ina dahil sa internet. Sa kabilang banda naman ay kinalabit siya ng isang babae at inabutan siya ng tubig. So, wait, kanina. Salamat! 2 pesos na pala kayo ng tubig. 2 pesos para sa tubig? Oo naman, binigay niyo. Nagtaas pa nga ngayon. Napakamura na lang pala ng daily liters. So, that's yung manala natin na bakit pakpakalan nito sa heart. Nahirapan
Nahirapan siyang maghanap at magsagot sapagkat kailangan pa niyang isa-isahin ang mga kwaderno para makita niya ang akmang impormasyon na hinahanap niya para sa taktang aralin na sinasagutan niya. Ayan! Tapos na tayo sa ating taktang aralin. Chang, Hindi ka pa mo, may ganyan na pa tayo nag-uwian na. Ay, pasensya na po pa. Makaiglit po ako habang patuwan tayo. Sige, mag-ingat ka ha. Umuwi na agad. Nakita ni Rachel na hindi niya pala na-turn in ang essay at dahil sa kanyang panaginip, pinulit niya ang activity ng walang halong pandadaya. Napakalaki ng pagbabagong nibigay ng globalisasyon sa ating pamumuhay. Noong unang panahon ay liham lamang ang tanging paraan ng komunikasyon. Hindi tulad ngayon na maaari mong kamustahin ang iyong mahal sa buhay gamit ang cellphone. Sa kabila naman ito ay ang pagmahal ng bilihin, pagtaas ng presyo at polusyon. Tunay nga ang globalisasyon ay may maganda at masamang dulot. Ngunit sa lahat ng pangyayari, tao pa rin ang magdedesisyon at gumagawa. Ang mga estudyante ay parte rin sa mga naapektuhan ng globalisasyon. Madali nilang nahanap ang mga impormasyon na kailangan nila through online at mabilis nilang nakakausap ang kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Ngunit sa kabila nito, apektado rin sila sa pagtaas ng presyo at bilihin, hindi lamang sa kantina, kundi sa labas din ng eskwelahan. Para makakope sa problema na kinakaharap ng mga estudyante, ay maaari silang gumawa ng budget plan at magkaroon ng regulasyon sa pagpasok at paggamit ng mga makabagong teknolohiya na nakakaapekto sa pagiging produktibo ng mga estudyante.